So yan din kaganapan ng Cars event natin. So mauulit at mauulit yan. Because road safety is never-ending advocacy. And it's, I think it's the 10-year or the 10 years. In fact, nagkaroon din kami ng safety symposium which mamaya i-feature din natin. And upcoming on June 25 or 26, may continuation yan, road safety workshop naman. Which, again, Motorcycle News Talk Show will be covering and yours truly will be part of this workshop. That's good. Para sa lahat ng mga riders natin, sa lahat ng cyclistas natin, we have to learn safety every time na magsasakay tayo sa motorsiklo. It's a never-ending process. Kasi hindi porket marunong ka na mag-motor is yun na yun. Exactly. Kailangan lumalawak ang iyong karanasan sa pagsakay sa Nag-update yan. Exactly. Non-stop ang update. Kumbaga sa cellphone, lagi sila nagbalang sa bagong modelo. Ang rider kailangan po lagi nag-upgrade ang kanyang riding skills. Yeah, so moving on, ladies and gentlemen, cyclistas will be going to our bike review of the week. Check it out, we'll be introducing the new Suzuki Raider 150. Bring it on down. Alright, ladies and gentlemen, we have here a Suzuki Raider 150. So, ipinoy po yan ng Suzuki Philippines as Go the Distance. Ito-launch po namin yan nung panahon ng dealer convention namin at kung saan pinakita po ng unang generation wala po siyang fairings. Ito pa lang ang fairings parts. No? Then after po doon, it was ito lang at exactly ito po kami po yung test rate ng Raider 150. Going to Bukidnon, Davao, we call the road as Buda Road. Kasi Bukidnon to Davao, Buda. So, tumakbo po siya ng 156 kilometers per hour on stock motorcycle. Raider 150 po yan. Then, lumabas na po yung mga ibang henerasyon. Ang Raider 150, naglabas na rin po ng full pairing. Yung dati, walang electric starter. Nilagyan po natin ang electric starter. Then, hanggang sa nagbago lang ng bago ang itsura ng Raider 150. It is patterned under signature big bike kung saan ang pangalan po nito ay yung GSX-R lineup nila. So, the GSX-R lineup has the Hayabusa. Yung unang Raider po natin is iba po yung headlight niya. Kinuha po siya sa Hayabusa na 1300. Then right now, the latest bike that they have is a GSX-R headlight. Then as you can see the lines, pati po yung taillight po niya, at the engine, pati po yung display is for a big bike motorcycle na po talaga coming from the GSX-R. It has a digital speedometer, it has a tachometer, then meron na po siyang tinatawag na shifting guide. Yung shift guide po, meron po siyang tinatawag na power tsaka econo. Ito po yung botones na makikita nyo sa kanan. Pag pinagpipin po yung econo, lalabas po niya, pag tama sa 4,000 RPM ng inyong RPM gauge, ibig sabihin kailangan mag-shift. Ikakambyo mo na siya. Para tipid po siya dun sa gasolina niya, dahil makukuha niyo pa rin yung magandang pasok ng kambyo. Pag pinipid niyo ulit siya, magbabago na po yung ilaw niya. Yung ilaw niya, pag ilagay mo sa power, pag tama niya sa 7,000 RPM, iilaw siya, ito muna siya shift. So, may iwasan po niya is yung tinatawag ng over-rev. Ang isang motorsiklo, pagka binigyan mo ng throttle at umabot na siya sa red line, sumisigaw na siya at hindi mo siya kinakambyo, ibig sabihin ko doon, nauubos at nasasayang lang yung gasolina at saka yung power ng motorsiklo mo. So, kaya po siya ginawa, hindi po siya nakaka-affect sa market, it's only a shifting light. Ibig sabihin, igagawin ka niya kung saan ka na dapat magpalit ng cambio. So this is the Raider 150. It is the first introduced in the Philippines na oil cool. Ibig sabihin po ng oil cooler, yung oil cool po niya, hindi po tubig ang laman, ito po yung langis niya. Kapag umiinit po yan, aakyat po yan sa taas, papunta sa kanyang cooler, ibababa po niya, malamig na po yung oil niya. So, double purpose po siya dahil ito po, makikita niyo yung kanyang cooling fins. It is also an air-cooled motorcycle. So, ito po yung unang lumabas, nakakaiba po ang makina sa ating Philippine market. Ladies and gentlemen, our bike review of the week, the Suzuki Raider 150.